Hello, welcome po again at thank you for joining us sa episode na ito. And nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan as you are joining us sa pag-aaral na ito. Sige po, we will continue ang ating study sa Book of Ruth at the last time natapos po tayo sa verse 10 ng chapter 1. So this time, tayo po ay magpapatuloy sa chapter 1, verse 11. Ang my plan ay ma-cover natin hanggang verse 14. Ito pong episode na ito. Sige po, tayo po ay magbasa beginning verse 11. 11 ang sabi po ay, "But Naomi said, 'Turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb, that they may be your husbands? Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have another husband. If I should say I have hope, if I should have husband tonight, and should also bear sons, would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters, for it grieves me, very much for your sakes, that the hand of the Lord has gone out against me." Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Ito pong part na ito, para matapos natin yung half sense nung beginning verse 8 to verse 14. Ito pong binasa natin, ito yung other things na pwede nating tingnan sa kwentong ito. Sabi po dito, remember yung the last episode natin, si si Orpah and Ruth ay dahil at the moment na mataas ang level ng emotion nila, dahil nga na bigla silang pinapabalik ni Naomi sa kanilang mga magulang na, at doon na lang sila sa Moab para naman magkaroon sila ng makahanap sila ng chance na sila ay makapag-asawa ulit at magkaroon ng family. Doon na lang sila. After all, tiningnan natin yung siya kung tumalima yung dalawa, kung sumunod, ay maglalakbay siya mag-isa. Di po ba napakagandang lesson nun na nakita natin the last time. So this time, sabi ng dalawa, hindi po, sasama kami sa inyo. Di ba? Yun ang natin, dahil mataas ang kanilang emotion. As a matter of fact, ay merong mga dalawang malaking congregations dito po sa Amerika na ang kanilang punong pastor ay nag-resign, umalis dahil sa personal issue. Pero now, iniimbestiga po ang the way ng kanilang service and worship. Talagang na-utilize yung kind of worship na itinataas or ni-induce or kumbaga ginagamit yung emotional na background ng music, or ginagamit yung worship na talagang natitrigger yung kanilang emotion. Kaya mga tao, ang daming nagtatanong bakit ang laki ng church pero makita mo wala naman talagang kumbaga yung feeding of the flock. Mas marami yung paghihingi ng tithes and offering, mas marami yung mga opinion ng pastor, pero hindi yung naalagaan yung mga tuwa. And yet, ang dami po nila. Hindi yung, yun ay question ng mga maraming tao. Kaya, it so happen, ang episode po natin the last time ay about pag mataas yung emotion, ang tao
ay basta na lang siya na nagko-commit, nagde-design, pero hindi talaga niya ginamit yung kumbaga yung hindi niya talaga inanalyze kung ano itong commitment na pinapasok niya. Ayan. By the way, special mention lang po kay Pastor Arnel Timbol at we've been communicating dahil siya po ay isa ring uh, Bible school teacher dyan sa Pampanga at we've been talking lately. Shout out kay Pastor Arnel Timbol and his wife, Sister Ofelia. Kumusta na po kayo? Ganda rin po kay Pastor Mike Navarro. Diyan naman siya sa Tarlac. Together with Sister Sally and family. Salamat po sa inyong mga support at patuloy na pag-post even ditong ating mga episodes sa inyong pong mga Facebook accounts. Iyon po, no? Ito magpapatuloy tayo sa verse 11 ang sabi. But Naomi said, "Turn back, my daughters. Why would you go with me? There still sons in my womb. Ako ba'y buntis? That they may be your husbands." What will you gain by following me? Hindi naman ako buntis. May panganak ko, hihintayin nyo ba na lumaki sila? Ito po, sabi niya, "Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband." Ito po yung line na nabanggit ko last episode na explicitly sinasabi ng scripture may edad na si Naomi. If I should say I have hope, if I should have husband tonight and should also bear sons, would you wait for them till they have grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters, for it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me. So ito ngayon, ang sinasabi po ni Naomi, bumalik na nga kayo at wala na kayong maaasahan sa akin, manggagaling sa akin na someday kayo din ay makakapag-asawa. Kahit pinagbubuntis ko na yung bata ngayon, ay hintayin nyo ba na pag may panganak ko, hintayin nyo ba na hanggang lumaki siya maging asawa ninyo? No. Or, sa kalagayan ko ngayon, I am too old to have another husband. Meaning, wala na siya doon sa edad na makakapag-remarry at mabubuntis, manganganak. Okay. So, ito ngayon, ito yung pinapaliwanag ni Naomi sa dalawang babae. Ano pa ang what's at stake, ika nga? Ano po ba, ano yung you have no reason, you have no parang reasonable reason para sumunod sa akin. Ito po ang correlation niya. Kadalasan ay may naririnig tayo na pag tayo ay nakakilala sa Panginoon at tayo ay sumunod sa Kanya, para bang everything will be okay. Parang magiging magandang buhay. Parang inaalis nila yung mga elementong obstacles sa pagsunod natin sa Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostle Paul. Whoever daw mag-desire na to live a godly life will be persecuted. Sandali, kung hihirap pa pala ang buhay ko, ba't ako magpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon? Or ang Panginoon, ang sabi po niya, whoever desire to follow me, sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yung mga pictures kong yun ay hindi siya bagay na, kasi lalo na sa Pilipinas, meron po tayong kanta na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Para bang naaalis yung yung mga factors na involved when we follow the Lord. Ngayon, kung tayo ay si Naomi and Ruth, let's say,
ano po ba ang ating purpose in following the Lord? Sige, na-introduce sa atin ng Panginoon. Now, are we imagining or we compose something in our mind na pag sumunod tayo sa Kanya, ako, matutupad lahat ang gusto natin sa buhay. Yung mga anak natin matatapos sa college. Yung yung investment natin magiging successful. Para bang hindi yata yun ang gospel na iniwan ng mga sabihin natin mga apostoles, ng mga church fathers, or even ang hinahabili ng Bible. Meaning, ano nga ba talaga ang ating layunin? Bakit po tayo sumusunod sa Panginoon? Dahil ba meron tayong na-create, kinompose sa ating kaisipan na pag tayo ay sumunod, everything will be beautiful, rose garden sa ating buhay. Matutupad lahat ang ating mga pangarap and everything. Kung if we have time to meditate and pray to the Lord, ano nga ba ang ating intention? Kasi dito sabi ni Naomi, ba't pa kayo susunod sa akin? Oo, gusto niyo sumunod, pero in the back of their mind, siyempre iniisip din nila yung someday makakapag-asawa sila. Someday, dahil bata pa sila, nasa remarrying age pa sila, someday magkakaroon din sa. Pero hindi yung sasama ka sa inyo na kahit walang naghihintay na return sa amin. Yet, meron pong isa sa kanila, sa dalawa. Yun na nga po si Ruth. Makikita natin sa susunod na verse. Pero tingnan muna natin si Orpha. Si Orpha, nung marinig niya, nga pala, wala na akong, kumbaga, walang part sa akin na iniisip ko yung makakapag-asawa ko, malabo kung ako ay susunod kay Naomi, my mother-in-law. Kaya nung nangyari, ito po yung sabi ng verse 14. Ang sabi niya, then they lifted up their voices and wept again. Orpha kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Anong nangyari kay Orpha? Si Orpha nung marinig, nga pala, wala na akong, hindi mo pala matutupad yung mga pangarap ko, mga ambition ko in my following to this person. Umalis na siya. So sa correlation po nito, sila po yung at first, gusto nila yung Kristyanismo, gusto nila yung church. Pero thinking of, if I will totally commit in following this path, hindi matutupad ang aking mga pangarap. Malilimit yung circle of friends ko. Yung mga connection ko ay parang it has to be parang pinili. Dapat piliin yung mga kausap mong tao o kadil mong tao na walang daya or etc. Pero nowadays, kung ang tao ay nasa material na bagay, ang kanyang ambisyon, ang kanyang mga pangarap, ay malilimit ka ng Kristyanismo. Kaya si Orpha, sa kwento, bumalik na siya. Kaya meron po tayong kasama sa church, mga kasama sa church. Meron po tayong, at the moment, kasama nating nagpe-fellowship. Pero sa kaisipan ay nangunguna yung living by sight sa kanila. Kung ito, wala na akong pakinabang dito, ay, alis na lang ako. Kung dito, hanggang dito lang yung maisiserve ng grupong ito, ng belief ko, ng paniniwala ko, I will find something else. Nandyan po sila. Nawa, hindi po tayo yun. Ang dalangin natin, nawa tayo ay maging katulad ni Ruth. Si Ruth, nung siya po ay mag-commit kay Naomi, alam niya, wala siyang pangarap na for herself na, susunod ako sa kanya. Anyway, someday, manganganak pa to, at meron pa. Wala po yun eh. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, kumbaga dito, ma-assess natin. We can pray and meditate. Ano nga po ba ang purpose
ng reason natin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Kung ang pagsunod natin sa Kanya na we are looking forward someday, we will be in the eternity together with Him and all the saints from the beginning of time until sa kung kailan man matapos ang mundo. It doesn't matter kung ano pong magkaroon tayo sa buhay na ito. It doesn't matter kung ano yung magiging class of kung saang class of society tayo habang tayo ay nagpapatuloy na nabubuhay sa mundong ito, at kung ano man yung ating mga possessions, yung ari-arian, ika nga, ay kung ganun ang ating kaisipan, parang more sakto tayo kay Ruth ng kanyang pagsunod, not much kung wala man ang para sa kanya, kundi talagang gusto lang niyang sumunod. Pero ito po, ang siyempre kung if you will read anong mangyayari sa librong ito, lalo na sa chapter 2, naku, exciting. Pag wala ka palang intention whatsoever in following the Lord naman will surprise you. Ano po? Will surprise you. Ngayon, kung iniisip mo, wala naman akong iniisip para sa sarili ko, pero later on, sa-surprise ako ng Panginoon. Not really din. Dahil dapat yung ating pagsunod sa Kanya, meron mang surprise o wala, we will continue to follow Him. Yun po ang ating pwedeng mapulot sa part na ito. Number 1 ay yung let us consider na so many more obstacles, persecution. Kumbaga, yung mga tao, they will do everything to destroy, to talk about, to backstab. Ay mga ganon, dati hindi mo naman sila kaaway, pero all of a sudden ay dahil you wanna continue ang iyong pananampalataya, biglang naging kaaway mo yung hindi mo dating kaaway. Dahil ayaw mo maging compromise, dahil you wanna continue sa kung ano yung nalalaman at natututunan natin sa salita ng Panginoon, continue natin, dumadami, humihirap ang path na ito. And yet, nandun po yung sufficient grace ng ating Panginoon. Kaya yun nga ang sinabi ni Apostle Paul, I can do everything in Christ sa buhay na ito. Parang in terms of sa dami-dami ng kanyang na encounter sa buhay na ito, alam niya na nandun ang biyaya, ang grace ng Panginoon to help him to continue sa path na sinet ng Panginoon sa kanya. Ayun. Alright. Salamat po sa if you are still with us, with me, ay salamat sa time ninyo. Nawa, meron po tayong natutunan dito sa part na ito. Again, si Pastor Rameses Gamboa po ito. Hanggang sa susunod, God bless you and Shalom.